Bilang isa sa mga bansang madalas tamaan ng mga kalamidad, inilatag ng Pilipinas sa international community ang mga paraan nito para mabawasan ang epekto ng sakuna sa buhay at ari-arian sa ating bansa. At giit ng OECD, kabilang sa mga target gawin ng bansa ay ang pagkakaroon ng integrated warning system. Mula sa Geneva, Switzerland, alamin natin ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla. Darami pa at mas magiging mapaminsala ang mga sakunang darating sa hinaharap. Babalayan sa plenary session sa World Resilient Recovery Conference sa Geneva, Switzerland. Ang United Nations Office for Disaster Risk Reduction ikinababahala ang kakayanan ng mga bansa na harapin at bumangon mula sa ganitong panganib. We are likely to see a 40% increase in number of disaster events. And as this trend surge, what we are also seeing that disasters are becoming more costly, the economic losses are going, skyrocketing. In some countries, there is a disaster after disaster before even they recover. In one of the conferences, I recall a country actually clearly told us that they feel like as if they are in a boxing ring. Pero paano nga ba mababawasan ang banta ng pagkalagas ng buhay at labis sa pinsala sa mga ari-arian? Ang Department of Science and Technology na isa sa mga panelist sa programa, ibinida sa mga miyembro ng United Nations ang GeoRisk, isang online tool na ginawa ng gobyerno ng Pilipinas. Naglalaman ito ng Hazard Hunter Map kung saan makikita ang mga lugar na may banta ng panganib. Tampok din ang PlanSmart kung saan makakakuha ng historical data mula sa mga nagdaang kalamidad sa isang lugar at posibleng panganib sa hinaharap. When we protect our wealth, we create more opportunities for everyone. Our goal is a Philippines where every community, city, town, and province has easy access to clear, understandable hazards and risk information, and this data should be available, accessible, and actionable for all Filipinos. To achieve this, we introduced the GeoRisk Philippines, a comprehensive geospatial system that combines data on various hazards and exposure. This platform improves how we assess risks and plan for resilience at the local level. By providing reliable data and analytical tools, we bring technical expertise closer to communities. The information is free and easy to access for every Filipino. Ang hakbang na ito, sinabing nagpababa sa bilang ng mga namatay sa Pilipinas noong 2024 nang dumaan ang 6 na magkakasunod na bagyo. 175 ang nasawi, mas maliit sa higit kumulang na 300 average casualty tuwing humahagupit ang isang super typhoon. Bagaman tagumpay ito, iginiit ang Office of the Civil Defense na marami pang dapat gawin ang Pilipinas at mga bansa sa Asia-Pacific para tuluyang mabawasan ang bilang ng mga namamatay sa sakuna. Gaya na lamang ng Integrated Warning System. Mula sa national government ay gagawing isa ang access sa mga emergency advisory hanggang makarating sa barangay at maliliit na komunidad. Positibo ang OECD na magbibigay daan ang Global Platform for Disaster Risk Reduction, isang linggong event sa Geneva, Switzerland na tumatalakay sa disaster resilience at recovery na makakakalap ng pondo upang lalo pang mapalakas ang mga inisyatiba ng maliliit na bansa laban sa mga sakuna. One of our goals in the NDRMC is to get partners in terms of providing funds to support our programs, especially our local government units where we encourage them to invest on the technologies available. And the only way they can really invest is to get partners, financial partners, CSOs, NGOs that can enhance their present capabilities. So it's very important to attend these forums because we have many partners that are willing to share or willing to assist. Ang Canada na aktibong partner ng United Nations Office for DRR. Dumalo rin sa GP 2025 para iparamdam ang suporta at ihayag ang kahandaang tumulong sa mga maliliit na bansa na napapaligiran ng tubig at itinuturing na vulnerable sa epekto ng delubyo.
We have the moral and I think the shared responsibility because it's one planet. This cannot be one solution fits all. There is nations in which the erosion is it's a problem. In coast erosion, and so therefore protecting with mangroves, nature-based solutions, it's important. Mula man sa magkakaibang bansa, isa lamang ang layunin ng mga kalahok sa Global Platform for Disaster Risk Reduction 2025 dito sa Geneva, Switzerland. Yan ang isulong ang kaligtasan ng bawat isa. Mula sa Geneva, Switzerland, Kalezal Cordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.